ang tunay na buhay at sanhi ng pagkamatay ng batikang komedyante na si Redford White. Isa sa pinakakilalang komedyante at nagbigay ng saya sa mga movie fans noong dekada 90 ay si Cipriano Dodoy Cermeño II o mas kilala bilang Redford White ng Philippine show business. Si Redford ay ipinanganak noong December 5, 1955 sa Cebu City. Siya ay nadiskubre ng direktor na si Bert De Leon. Si Redford ay isang aspiring comedian writer noon. Agad inalok ng direktor si Redford na lumabas sa isang screen test kasama ang dati ring komedyante na si Bing Angeles. Kaagad umanong nag-click ang kanilang tambalan sa mga manunood. Dito na nagsimula ang karera ng komedyante sa showbiz. Unang lumabas sa TV si Redford sa sitcom na School Bukol bilang isang cafeteria waiter. Ang School Bukol ay isa sa mga sikat na palabas noon na umere simula 1978 hanggang 1988. Pinangungunahan ito ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Dahil mahirap umanong tandaan ang tunay na pangalan ng komedyante at dahil sa kondisyon nitong albino, binansagan siya ni Joey De Leon ng Redford White. Agad naman itong nag-click at naging screen name na niya sa showbiz. Dahil sa kanyang natural na talento sa pagpapatawa, si Redford ay agad nagkaroon ng mga pelikulang siya mismo ang bida, katulad ng Bonnie and Clyde, Dracula, Sinisinta Kita Di Ka Kumikibo at He-Man. Sa pag-usbong ng kanyang karera, nagkaroon pa ng maraming pelikula ang aktor katulad ng Tarzan, Alae con Bisoy, Hali-Hali Hoy, Laging Panalo ang Mga Unggoy at Haba-Haba Du, Puti-Puti Pu. Nakasama rin ni Redford ang mga sikat at bigating artista noon katulad ni Babalu, Bunel Balingit, Leo Martinez, Robin Padilla, Andrew E. at marami pang iba. Habang namamayagpag ang kanyang karir sa pelikula, lumabas din siya sa ilang programa sa telebisyon katulad ng Body and Soul, kasama ang anak ng comedy king Dolphy na si Eric Quezon. Tumagal ang programa ng 4 na taon mula 1990 hanggang 1994. Si Redford ay pinarangalan rin bilang Best Actor ng PMPC Star Award sa kanyang pagganap bilang Sol sa Body and Soul. Lumabas din siya sa mga tanyag na TV series tulad ng Palibhasa Lalaki at Katabi Kong Mamaw, Family 3+1 at iba pa. Taong 2001 hanggang 2007 naman ay nakasama si Redford sa pambansang TV series na Koki. Ang huling naging pelikula ng komedyante ay ang School Bukol 20 years after noong 2008 bago siya namahinga dahil sa mga nararamdamang sakit. Noong una ay akala ni Redford na ang mga nararamdamang pagkahilo ay sanhi lamang na bertigo. Pinayuhan siya ng doktor na sumasailalim sa MRI subalit tinanggihan niya ito. Itinago ng komedyante ang iniindang karamdaman upang hindi mag-alala ang kanyang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Subalit dumating ang panahon na unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Noong February 2010, si Redford ay na-diagnose sa sakit na stage 4 brain cancer at sa panahong iyon ay hindi na kaya pang lunasan. Nagkaroon ng taning ang kanyang buhay at makalipas lamang ng ilang buwan tuluyan na ngang sumuko ang katawan ng komedyante. Si Redford ay pumanaw sa edad na 54 noong July 25, 2010. Sa pagpanaw ng batikang komedyante, marami ang nalungkot at nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa panahong nakasama nila ang aktor. Sinasabing sa labas ng limelight, si Redford ay simple lamang at tahimik na tao. Maraming tagahanga ang nagmahal sa kanya at nakuha niya ang respeto ng kanyang mga nakatrabaho. Naiwan ni Redford ang asawang si Elena Cermeño at ang anak na si Jerwy Cermeño. Maaga mang nawala ang batikang komedyante, nananatili siya sa isip at puso ng kanyang mga tagahanga at mga taong nagmamahal sa kanya. Hanggang dito na lang muna tayong mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.